Magandang umaga mga mamshis, mga beshes, mga ladies in red, mga ate matanda at saka bata. Dito naman tayo sa divination talk natin. At salamat sa mga tao naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Continuation po ito yung talk natin ng pagbasa ng mga iba't ibang parables na binigay ni Master Christ na isang sadhu. Dahil sa celebration ito ng ni Mary Magdalene po noong July 22 po. At ang audience po natin ay lahat na gender na po. Mga mamshi, beshes, ladies in red, at yung matanda at saka bata, mga handsome, tall, and dark na guys yan, at saka mapuputi o maiitim na magaling mag-dribble at mag-shoot. Okay. Mga LGBTQIA. Kasali na po kayo. Yung educational level po na ano natin is dati high school, ngayon pang elementary na. So, okay lang po kung elementary lang yung natapos nyo. Ang sa atin lang po is makaintindi kayo ng mga napakasimpleng English kasi may English dito minsan binabasa ko. Okay. So disclaimer lang po, wala po tayong mga professional services na binibigay dito, katulad ng mga legal, medical, psychological, or kung ano-ano pang service. Wala po tayong pinopromote na religious na dogma rito. Kasi ang marites po natin dito is tungkol sa Christianity po. Yung Christianity po, hindi po yan although minsan para sa atin kung example, Roman Katolika is Christianity. Iba po yung Christianity. Parang katulad yan sa Buddhism, may Mahayana, may Hinayana, may Tantrayana, pero Buddhism po yan. So yung sinasabi po natin is Buddhism Christianity. Hindi po tungkol sa kung ano-ano pa yung nakaregister na or na kapangalan na religion. Yung Christianity lang po. Okay. Kasi yung Christianity, yung teaching sa Buddhism, yung teaching sa Vedic culture, actually in general sila lahat. Oo. Kasi sa India po may mga Shivaism, Vaishnavism, may ano pa. Kasi yung Shivaism is kay Shiva yan. Yung Tantrics, parang related din. At saka yung Vaishnavism is pag-worship kay Vishnu. So, hindi po yan more sa Vedic culture na lang yung gamitin nating word. Kasi ito yung pinakaano niya. Kasi pag naglagay tayo ng label, magkamali yung direction niya. Susunod tayo sa pattern ng thinking ng mga labels na yan. Okay. Yung tema po natin is tungkol po sa prayer ni Master Christ na forgiveness po. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Yan po yung katuroan ni Master Christ ng Christianity na tinatawag natin. So, kung hindi po tayo marunong mag-forgive, kasi hindi tayo ma-forgive ng Godhead, kung si Allah man, si Krishna, Yahweh man ang tawag natin, hindi niya tayo forgive pag hindi tayo mag-forgive. Dapat mauna tayo mag-forgive. Hindi po bababa si God at maghalik sa paa natin. Yan po yung intindihin natin kung Christian ka. Pero kung hindi ka sumusunod sa ganitong utos, baka malamang hindi ka Christian. Baka Vedic culture na follower ka or baka follower ka ng Islam. Kung ano, pero actually lahat yan, forgiveness naman yung tinuturo nila. Okay. Baka akala mo lang may God ka, baka atheist ka. So, mag-isip ng maayos. So, ngayon, yung topic po natin is continuation po ito ng topic tungkol sa yung dati is medyo kasi mahaba ito, Parable of the Good Samaritan. Good Samaritan. Okay. So, ngayon, ituloy natin. So, nag-usap, kasi yung last time is yung Samaritan woman nagsalita. Bakit ba ikaw na Yahud or Jew, humingi ng tubig ng inumin sa akin na Samaritan? Ito yung last na ano. Sa John. No, ngayon, ituloy natin sa John pa rin to.
Yung mga Jews kasi, ayaw nila si Master Christ kasi mga ano yan sila, mga literalist, mga legalist. Pag legalistic yung pag-iisip or literalist yung pag-iisip, ano yan, Jew yan na thinking. So na ano, ano natin na borrow natin yan. So ngayon, mag-interpret tayo ng scripture is legalistic or ano, may ang ganito yung mentality ng legalistic na pag-iisip. Eto, very prominent to. Hanapin mo nga kung saan yung verse na yan. At kung may verse na yan, tama yan. Kung wala yung verse na yan, wala yan dyan. So ngayon, ang tanong, dahil wala naman yung pangalan mo sa Book of Life, at saka hindi naman nakalagay sa scripture, baka wala ka dyan. So ganun yung, ano niya, yung parang yung point niya. Dahil hindi nakalagay yung pangalan ng God dyan, wala na akong ibang i-consider na pangalan ng God, ito lang. Ganun yung, ano, yung legalistic or, dogmatic na thinking. Hindi naman siguro masama yan kasi minsan nagagamit natin. Pero kadalasan nagagamit sa masama. Kasi yung legal system natin na modern is dyan ang galing yan. So, tingnan nyo usually yung mga cases sa court, sa legal system. False witnessing yung nangyayari dyan. Maghahanap kayo ng iba't ibang witness, pero yung case dyan, false witnessing, yung tale-bearing. Alam mo yung dagdagan mo yung, narinig ko one time nagsabi yung isang prosecutor, papatungan ka ng pinakamabigat na case. Hanggang sa mag-defend ka ng sarili mo. Ano yan false witnessing yan. Labag yan sa 10 words or nasanayan na 10 commandments. Pero, okay pa rin yan kasi professional work yan So, medyo ayaw ng Godhead na ganung practice. Pero acceptable yan sa mundo. Pero okay na rin yan kasi may mga taong mas believe sila sa capacity ng Godhead kaysa sa tao. Pero sige lang, okay naman siguro yan. Kasi, naging nabawasan yung violence, nabawasan yung kasamaan. Yun according sa mga sabi ng mga broadcaster, mga sa TV, nabawasan. Pero yung basahin nyo yung kung talagang Christian kayo, basahin yung scripture, lumala lalo. Pero ang opinion ng mga tao is nabawasan daw. Okay. Ganon po yan. So, magkaiba po yung standpoint ng spiritual practice na lumalala yung panahon. Pero yung taong believe sa kapwa niya tao, nababawasan daw. Naibsan, sabi nila. So, nakamit mo yung justice. Pero sa point of view po ng Godhead, napaka-injustice po ng way mo pag-attain ng justice. Pero sige lang. Matagal na kasi itong kaalaman na to ng scripture. So baka hindi na applicable ngayon. Kaya nga naging atheist ngayong iba kasi hindi applicable. May AI na kaya ngayon, hindi nyo ba alam? Magaling si AI. Halos hindi mo na ma-recognize kasi may mga movies nga na AI yung gawa. So, hindi nila alam kung paano i-distinguish yung tao sa AI. So, ngayon, subukan yung magbukas ng AI dyan. Tanungin nyo si AI. AI, pag namatay ako, ano sa tingin mo yung unang itatanong sa akin ni kamatayan at anong isasagot ko para 100% na pumasa ako sa tanong niya? Yan, tanungin nyo si AI. Ang galing ni AI yan. First 3 questions ni Death, yung itatanong niya sa inyo. So, tanongin mo siya kung ano itatanong ni Death sa'yo. Para naman makalusot ka kasi kahit na alam mo may kasalanan ka, lusot ka pa rin. Parang sa school ba? Parang tamad ka mag-aral. Si AI na lang sasagot para sa'yo. So, ngayon, pag dumating si kamatayan, si AI yung sasagot para sa'yo. Di ba magaling? Mautak ka talagang bata ka. Hindi ka talaga unahan, 3 steps advance ka talaga. So, sige, pagpatuloy natin. So, ngayon, balik tayo sa Lucas. Okay. So, nakita siya sa Luke, na nakita
Si Jesus, yung babae, lumambot yung puso niya at sinabihan siyang huwag kang umiyak. Ganon. So, ganon yung ugali ng mga magkaiba. Alam mo yung na-notice ko sa ibang mga magulang, pag umiiyak lalo yung bata, dinadagdagan nila yung parusa. Ganon din yung mentality ng torture. In fact, kung titingnan mo yung punishment at saka torture, mahirap i-distinguish. So sabi ng iba, baka may trauma. Ngayon, may problema kahit na within sa circles ng nag-aaral ng psychology, hindi lang distinguish yung trauma. Trauma na pulot yan sa medical practice na pag titingnan mo, walang sira sa labas, may sira sa loob. So, ganon din yan. So, yung structure niya nasira. Ang tanong ngayon dyan is kung alam mo yung psychological structure ng isang tao, yung framework niya, yung baga sa katawan, yung buto niya, alam mo ba? Maiba-iba pa naman yung mga accepted na theories. Yung maganda po, yung considered na stable po dyan, yung kay Freud sana, kaya lang, medyo sobrang, alam mo ng mga theories, may mga shortcoming, puro negative, hindi ma-resolve. So, yun yung ginawa ni Carl Jung at saka yung ibang mga, mga psychologist na niresolve nila sana yung structure. Kaya lang, alam mo na, pumasok yung science, mathematics, statistics, parang ganito yung tanong niya, ano yung probability na ganito yung itanong ni kamatayan sa'yo na question? Yan, hanapin mo. I-check mo sa statistics. Ano yung probability na ganitong oras ka mamatay? Kasi may algorithm na yun. Ano yung probability nag-i-exist si God? Ganun yung mga galing na mga tanong na sasagutin sa'yo ng statistics. Okay. So, ano yung probability na yung accepted knowledge mo is mali after 5 centuries? Okay. So, ganun po yan. So, sabi niya, huwag kang umiyak. Ibig sabihin, take heart. Dapat may, take courage. Parang ganun. Hindi lang nag-commiserate si Master Christ. Okay. Hindi lang siya nakipasimpatiya. Okay. So, ito, may example dito sa Exodus. Nung yung princess, nakita niya yung basket. Nang binuksan niya, may umiiyak na bata. At naawa siya. At sinabi niya, isa ito sa mga Hebrews. Ganon yan. Yung reaction ng isang tao, na makikita mo yung mature siya. So, kayo mga mamshi beshes, ladies na reta, matanda at kabataan, subtle na dark na guys, yan mga LGBTQ. Nakikita mo yung maturity ng isang tao kasi nakikita niya yung suffering ng ibang tao. Pero anong ginawa niya? Took pity po. Ang ginagawa ng mga taong ito lang isang indicator lang to na napaka-immature niya. Mag-perform siya gagawa siya ng some form of punishment sa victim na tinatawag sa modern terms, sa umiiyak o somebody else na pina-consider na culprit. Which actually, ang dyan is, ang indicator mo is, itong person na to, hindi siya actually developed. Kasi compassion yung ginagamit mo pag may suffering, hindi punishment po. Yun yung hindi nakuha ng iba. Kaya nga, ang akala ng iba na pag mature yung tao, maraming pera, maraming sasakyan, may position, baka siguro scientist siya. Hindi po yan yung basihan. Yung compassion po, empathy po actually, yung kailangan mo. Hindi persecution, hindi
tale bearing or false witnessing o dagdagan mo pa yung kasalanan niya para makapaghiganti ka, para maging superhero ka, Wonder Woman ka. Mali po yan. Hindi po yan yung mentality ng mga sado or na, yung mga taong katulad ni Master Christ na very mature yung pag-iisip. Kaya nga nagwo-worsen yung situation natin kasi ang very foundation ng idea natin is to have justice, is to, para magkaroon ka ng justice, gagawa-gawa ka ng kasalanan ng ibang tao. Kaya nga sabi ko, false witnessing yung unang gamitin mo. Kasi kailangan ma-trigger yung isang tao na mag-respond siya. Gamitin mo, i-manipulate mo yung mga rules para mag-work para sa'yo. So, ganun pa yan. Dahil, kung tama yung ganong process, kung Christian ka po, hindi po yan ginawa ni Master Christ. At kung ano ka rin, sold out ka rin sa idea ni Paul, never yan. Never nag-appeal si Paul sa sa justice system ng time niya. Nag-defend siya ng self niya. Si Master Christ actually hindi. So, ibig sabihin, hindi sila sold out sa idea. Pero, ang mga so-called Christians na to, o mga spiritual practitioners, yan ang ginagawa nila. Makikita natin yan sa modern times, na minsan yung mga so-called followers si Christ, naging politician, sold out sila sa system. Hindi ka nag-conform nga sa system ng mundo na ito. Ito minsan yung yung kinahihibangan ng iba, baliw na baliw sila sa ganitong klaseng system. Tawag nila sa sarili nila, mananampalataya. Okay lang yan, The moment na gamitin mo yung legal system, doon ka na sa boundary. Boundary kung susundin mo si Master Christ o hindi. Akala nga nila maging king si Master Christ, magigera against magigera sa Roman Empire. I-defend niya yung mga i-defend niya yung Jewish nation. Akala nyo yun yung ng mga tao, yun yung way. Hindi po yan yung way. Yung weapon po na ginamit ni Master Christ na isang sadhu o any sadhu, guru, acharya, mystic mentor, prophet messenger is agape po yung weapon nila. Perfect love. Wala sila ibang weapon. Kaya nga nang pinababa ng mga ng isang kriminal si Master Christ o sinabihan ng mga tao, wala siyang ginawa kasi perfect love nga yung ginagawa niya. Parang passivity, akala ng iba passivity. Hindi, walang passivity sa perfect love. Kaya lang, bulag yung mga ganong tao, sirado yung third eye nila. Paano na maintindihan? Parang, alam mo, naghahanap ka ng karayom sa isang kwarto na napakadilim, na hindi mo nga makita yung anino mo. Akala nila makikita nila. Hindi po. Bulag po So ngayon, tuloy po natin. Ngayon, ginang natin sa sa Mateo po. Sa Mateo, makikita po natin dito, may sinabi po parang may tinanong yata. Na, ang sabi dito sa Mateo po, actually sa parable ito, pero ito yung sinabi, di ba dapat kailangang maawa ka sa kapwa mo na servant na humihingi ng awa? May mga ganitong mga klaseng tao, hihingi ka ng awa sa kanila, dagdagan pa nila. Pero ito pa yung tricky na part po, mga mamshi beses ladies na rete, matanda tsaka bata, ansamtal and dark na guys, mga LGBTQing. Hindi kailangan magsalita yung isang tao na kailangan niya yung awa. May mga tao na kailangang magsalita sila para maintindihan sila ng ibang tao. May mga taong hindi kailangan magsalita. Kaya nga, na-develop yung professional services natin sa health profession. Dahil dito,
nakikita mo yung kondisyon ng isang tao na kahit hindi ka magtanong. Parang ganito yan, paano mo malaman na nag-experience ng torture yung isang tao na hindi siya pwedeng magsalita? Paano mo malaman? Yun yung ito para sa mga taong marunong mag-observe. Hindi to para sa mga taong hindi marunong mag-observe. Paano mo malaman na nag-undergo ng violence yung isang tao na hindi niya masabi-sabi sa'yo? Kasi may mga taong gano'n nasanay sila sa buhay nila na violence, persecution. So, para sa kanila, way of life na yun. Ngayon, ikaw, paano mo malaman na way of life niya pala? Yung ganito. Wala kang agape or perfect love. Hindi nabigay sa'yo ng sado, katulad ni Master Christ. Hindi mo makikita yon. Kasi yung emptiness sa isang tao, hindi mo yan makita kung ikaw mismo, hindi ka full of love, agape. Ganon po yan. Kaya nga hindi easy po. Hindi mo ma-determine. So, sayang po, kung ikaw po is naghahanap ng isang friend or partner mo steady sa buhay, wala ka rin, hindi mo ma-determine kung yung tao may perfect love or agape o wala. Kasi hindi mo nga alam kung wala nga talaga siya o meron. Unless na under ka sa guidance ng isang sado katulad ni Master Christ, na binigyan ka rin ng agape or perfect love o butil ng pagmamahal sa puso mo. So, ngayon, tuloy natin. Ang hirap po. Kaya nga may kasabihan na yung tatlong taong bulag, naglalakad, mahulog sila sa kanal. Okay. Kaya nga nakasabi sa Proverbs, dito sa Proverbs, tingnan natin, ang sinabi rito, kung gutom yung taong may galit sa'yo, bigyan mo siya ng pagkain. Kung nauuhaw yung taong may galit sa'yo, painumin mo siya. Yung word na ginamit dito, enemy, kadalasan. Pero actually, itong taong enemy na tinatawag is may galit yan sa'yo. So, ibig sabihin, suklian mo ng kabutihan. Hindi mo pwedeng, alam mo, flat tire na nga wala nang hangin yung gulong. Tanggalin mo palalo. Hindi pwede yun. Hindi yun matalinong paraan. Pag yung gulong is flat tire, dagdagan mo ng hangin. Yan yung matalinong paraan. Kaya pag na-persecute mo lalo yung taong enemy mo, o may galit sa'yo, dinagdagan mo pa, ay parang matalino ka nga. Kasi marunong kang dagdag ng problema. Pero yung intelligent na way, sabi ni Master Christ, ay pakitaan mo siya ng ito physical expression lang to pero ibig sabihin pakitaan mo siya ng agape or perfect love. Kung walang hangin yung gulong, lagyan mo ng hangin. Yan yung common sense na solusyon. Minsan hindi nakuha ng iba kasi hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng common sense sa kanila. Baka ibang common siguro. So, ganun po yan. So, ipakita po natin by demonstration. Simple lang yan na demonstration. Hindi naman lahat may demonstration talaga na material. Yung iba wala. Kaya nga parang kay Carl Jung, yung style ni Carl Jung, uupo lang siya sa tabi mo. Parang ganun lang. Wala siya ibang gagawin minsan. Presence mo lang. Okay. So, ngayon, may nakalagay dito sa 1 Peter. Okay, tingnan natin. Sabi dito sa 1 Peter is, to sum up, sa kabuuan, kayong mga mananampalataya, kayong may agape or perfect love, maging isa kayo ng pag-iisip.
Maawa kayo sa bawat isa. Be compassionate to another. Mahalin yung bawat isa as brothers. Hindi lang brothers to alam mo naman. Minsan brothers kasi yung mga lalaki yung binigyan ng duty or obligation. So ituturo din niya sa mga kasunod sa kanila. So brothers to. Be tender-hearted. Be friendly. Ito po yung mga bagay na to, wala po ito sa taong walang agape or perfect love, wala sa guidance ng isang sadhu or katulad ni Master Christ, Magura, Mystic Mentor, mga prophet messenger. Makikita lang mo lang ito sa mga taong may agape po. Okay. So, ang dagdag pa nito sa Proverbs po, do not be happy when your enemy trips and fall down. Huwag po kayong sumaya. Pag natisod at nadapa yung tao may galit sa inyo. Kasi ganito yan, hindi po nakita ng iba. Kung kayo po may background sa mental health profession, makukuha nyo yung yung point ng Proverbs. Bakit hindi? Ang isang taong sobrang galit sa iyo, wala yung key susi dito na sa Bhagavad Gita kasi yung isang taong sobrang galit sa iyo, wala na po yan sa tamang pag-iisip niya. So, kailangan i-restore mo po siya sa tamang pag-iisip. Ipakita nyo yung agape or perfect love para maibalik siya sa tamang katinuan niya. Medyo matagal yan kasi pag damage yung isang tao, may pangit na experience, baka namatay yung mga magulang niya, baka namatay yung pamilya niya, siya na lang yung natira, alam mo yung kanon, o baka naiwan siya sa isang place, may mga alam mo ko yung mga bata, iniiwan sa mga mall, sa mga streets, binabalik ng magulang nila. Alam mo yung ganon, na sabi daw, pupuntahan lang, iniiwan na sila, hanggang sa, ganon, may mga alam ako yung ganyan. So, hindi po, i-restore po natin. Kasi kahit sa therapy po, restoration po yung process. Parang salvation yung idea. I-restore ka po sa tama mong kung baga sa i-re-educate ka sa tamang pamaraan. Yan yung teaching po. So, yung teachers po, ang role nila is ituro yung tamang paraan. Ang problema, may mga issues minsan yung mga teachers, ewan ko lang kung paano sila magturo na hindi ma-cloud ang tao nito. Hindi maapektuhan ang mga issues nila. Pero ganun po yan. So, ito po, ang isa dito sa Matthew, mahalin nyo po yung taong may galit sa inyo. Yung ayaw kayo, mahalin nyo po. I-pray nyo po sila, yung nag-persecute na. Pag sinabi mo nag-persecute, tandaan po natin, persecutor. Para kang may nag-file ng case sa'yo na puro bintang false testimony ang tawag niyan against sa commandments. Kaya nga ang hirap nga hindi ka ma-file ng case kung hindi dagdagan yung case mo. Kasi yan maging mahina. Kailangan ipatungan ka talaga ng pinakamabigat na case. Ganon naman talaga yung practice dyan. Kasi hindi mo kailangan yung court kung may agape ka or perfect love. Kailangan ng isang tao yung court kasi kailangan niyang i-play yung old recordings niya ng victim mentality. So kung victim ka, may attacker, kailangan mong i-attack din yung attacker. Ganon yung Kaya nga, love your enemies yung ginamit na word. Kasi yung enemies mo, flat tire yan. Yung mga taong may galit sa'yo. Naalala nila, yung experience nila na wala silang ganon. Alam mo yung galit ka sa tao, na maligaya yung buhay niya. Happy silang family. Galit na galit ka. Gusto mong sirain. Kaya galit ka. So, yung way po dyan, intervention po, is ang ginagawa ng mga ibang mga gumagawa ng intervention is dapat stable ka. Hindi ka pwede maging stable kung wala kang agape or perfect love. Yung tao lang po na agape may perfect love, yung stable.
Kasi mag-replay yung victim mentality mo pag hindi ka maingat sa ginagawa mo. Ganon yung mangyayari dyan. So, para hindi ka dapat andoon ka, may guidance ka ng isang sadhu, katulad ni Master Christ, Guru Acharya Mystic Mentor, Prophet Messenger. Ganon po yan. So, dahil sa ganon, makikita ngayon, ma-restore yung trust ng isang tao, faith, na may totoo pala talaga yung agape or perfect love. Kasi faith, mag-start yun. Kaya nga lahat ng healing ministry ni Master Christ, o kung ano may pinagagawa yan, mag-start sa faith, sa butil ng paniniwala. Oo. Pag hindi, kasi na-restore yung yung trust na yan, or faith, hindi yung trust sa tindahan, masarap yun Wag muna yan. Friendship lang muna, wag muna yung benefits. So, ganun po. Pag na-restore po yan yung ginagamit especially sa mga mentally unstable na tao. Hindi lahat ng makikita mo sa daan mentally stable. Sa mga mentally unstable, kailangang agape yung gagamitin mo. Empathy, compassion, or trust man dyan, openness. Kaya nga sabi niya, wala kang secret Sa mga taong katulad mo rin na may agape or perfect love, hindi mo pwedeng i-reveal yung secret mo sa mga taong walang agape or perfect love. Kasi, yung mga flat tire, wala ring magawa yan sa'yo. Ganon po yan. Kaya nga, ginamit yung parable ni Master Christ. Kasi yung parable, hindi naman para sa lahat yan. Para yan sa mga taong may agape or perfect love. Kung hindi po maintindihan ng isang tao, yung laman ng Ecclesiastes at saka Proverbs, walang chance na maintindihan niya yung mga parables. Kailangang alam mo yung content ng Ecclesiastes at ng mga parables para may makuha kang parang ma-grasp mo yung idea ng parables po. Kasi yung parables para lang yan sa mga may agape. Oo. At yun yung direction na ituturo sa iyo ng Ecclesiastes at saka ng parables. Proverbs pala. So, para sa mga nagtatrying hard dyan, na intindihin yung parables, at mag-explain, kailangan nyo po muna ng agape or perfect love. Galing sa isang sadhu, katulad ni Master Christ. Hindi po intellectual pursuit yan. Hindi yan pa-memorize. Hindi yan dahil sa magaling kang magsalita. Hindi kailangan dito parrot, newscaster, or anchorman sa TV. Kailangan dito yung mga may seed ng agape. Perfect love. Guidance ang isang sadhu katulad ni Master Christ. Otherwise, pointless yun. Kung kwento ka lang tungkol sa technicalities niya, hindi po kasi yung agape yan na perfect love. Si God po yan, hindi po yan makukuha sa technicalities. Hindi po yan makukuha sa professional qualification. Makukuha yan sa mercy ng isang sadhu katulad ni Master Christ. So, dito lang muna po tayo. I-continue natin sa sunod kasi medyo mahaba talaga to yung explanation niya. Pero salamat sa time niyo sa pakikinig at sana sa mabuti lang tayo at thank you. Bye-bye.